Mayong buntag mga kaigsunan, magandang umaga po sa iyong lahat. Good morning Mindanao, Philippines. Patuloy ako sa mga pagtuturo at pagsiwalat sa mga lihim nga mga dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Mga kaibigan, kapatid, marami ang mga lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Yung mga pagmumura, dikta yun ni Satanas. Yung mga pagsisinungaling, dikta yun ni Satanas. Yung mga tao, umutang, marami dyan, pero hindi siya nagbayad. Yun lang mga Bombay, maraming nagpapautang. Kahit mali yung mga ginagawa nila, pero basta na lang na sila ay mabuhay, nagpapautang yung mga Bombay, yung mga Turko. Marami ang mga taong nangungutang, pero hindi sila nagbayad. Umaiyak na lang yung mga Turko. Nawawala yung mga puhunan, yung mga kapital nila. Dahil sa mga tao nga nangutang, hindi sila magbayad. Yun ang mga dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Ano pa ang mga lihim na dikta ni Satanas? Tungkol naman sa Bible. Ang Biblia nagtuturo sapagkat diyan nakasulat ang mga salita ng ating Amang Diyos. Pero mula noong una, nung nakita ng ating Amang Diyos na mayroong gagawin si Satanas, mayroong gagawin, babaguhin nila ang Biblia. Matagal na po na pinag-istadihan ng mga Bible scholar ang Biblia. Yun nga, inuutusan ng ating Amang Diyos si Daniel. Ang sabi ng ating Amang Diyos, Daniel, Daniel, sasarahan mo na yung Biblia, ipadlak mo na hanggang pagdating ng araw ng katapusan. Bakit inuutusan ng ating Amang Diyos si Daniel sa ganun? Kasi nakita ng ating Amang Diyos na gawin nilang pangwarta ang Biblia. Mayroon pang iba. Makikita mo kasi laganap ngayon ang social media. May isang ministro na nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ang may sabi na siya ay tao at hindi siya Diyos. Marami pong mga talata sa Biblia na nagpatutunay. Nagsabi ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay tao at hindi siya Diyos. Yung lang nakasulat sa Tito 2:13. At alam nyo ba mga kapatid? Galit sila ang mga pari. Kasi gusto nila na i-Diyos nila ang ating Panginoong Hesukristo. Sila nagtuturo
sa mga kasinungalingan na iyon ay lihim na dikta ni Satanas, sapagkat gusto ni Satanas na marami siyang mga alipin na isasama niya doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto sa mga pari na ang relihiyon at ang patutunay, ang patutuo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Sila yung mga kasinungalingan ang mga tinuturo nila. Yun namang na tinuro ng ministro, tama yun, totoo yun. Kasi mula pa nung una, nung ako'y nagbabasa, nag-Bible ako study, marami ng mga talata sa Biblia na nagpatunay na ang Panginoong Hesukristo ay tao. Ngayon, ipalagay natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ito. Yung ipinako na siya doon sa cross. Sino yung binanggit niya? Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ano pong ang ibig sabihin? Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Napakasimple na intindihin sa mga taong naniniwala kay Hesukristo at naniniwala sa ating Amang Diyos. Simple Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Sana sinabi ng Panginoong Hesukristo, Diyos si ako, bakit mo ako iniwan? Yung pagbigkas sa mga salita na yan ay salita ng bata. Di ba? Salita ng bata. Pero sino ang nagsasabi? Ang Panginoong Hesukristo. Marami pa ang mga talata sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsasabi na siya ay tao at hindi siya Diyos. Tandaan mo, kaibigan ng kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay tao. Siya ay Savior, attorney, manlalaban. Ganon. Savior siya sa ating mga kasalanan na nagawa. Binuhos niya ang kanyang sariling dugo doon sa krus para mailigtas ang mga taong naniniwala sa kanya at ang mga taong naniniwala sa ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, yun nga mga paniniwala, dikta yun ni Satanas. Huwag kayong padaig sa mga dikta ni Satanas. Mayroon bang Diyos na ibubuntis? Mayroon bang Diyos na ipanganak? Mayroon bang Diyos papatayin? Wala. Mayroon kang mababasa sa Bible sa Habakuk. Si Habakuk ay nagsasabi, kayong lahat ng mga gumagawa ng iba't ibang relihiyon para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Gusto niyong angkinin ang buong sanlibutan. Yun ang totoo. Bakit kayo maniwala
sa mga pare. Bakit kayo maniwala sa mga pastor, mga pastora? Kaibigan, kapatid, tandaan mo, nung pumasok dito sa Pilipinas, si King Philip II, saan galing si King Philip II? Sa Espanya, Spain. Sinong kasama ni King Philip II? Si Father Valentino Hallazgo. Nung nakita ni King Philip na maganda tirahan itong maraming pulo dito sa Pilipinas, gusto ni King Philip nga sakupin niya ang lugar na ito, ang bansang ito. Bakit gusto ni King Philip? Maraming bahandi, maraming ari-arian, maraming mga kayamanan dito. Sapagkat dito'y kumukuha si King Solomon ng mga kayamanan. At ano ang sabi ni Father Valentino Hallazgo? Mula ngayon, ito ay tatawagin sa iyong pangalan. Yun ang totoo. Pilipinas, Philippines, Philip, King Philip II. Ang mga tao nga nakatira dito noong una, hindi sila manguros, hindi sila naniniwala sa mga kurus-kurus na yan, hindi sila naniniwala sa mga rebulto na yan. Kundi ang sinamba nila ang Amang Diyos. Ang ginawa nila nung pagsamba nila, kapag pulmo ng buwan, luhod lahat sila, harap, titingin doon sa buwan. Yung iba naman, doon sila nakatingin sa araw. Pagsikat ng araw, yung madaling araw, yung pagsikat ng araw, doon sila nakatingin at nakaluhod. Noong pumasok na ang Espanya dito sa Pilipinas, sila ang nagdala sa tinatawag kuno nila na Kristyanismo. Pinapatay nila ang mga taong hindi nangunguros. Pinapatay nila ang mga taong hindi sumunod sa kanila. Kung babasahin mo pa yung kasaysayan, yung history, kung paano nila pinatay ang mga tao dito. Nakasulat yon sa Philippine history. Sige nga, pagbasa kayo. Yung nga ang aking tungkulin ang paghayag sa mga katotohanan na mga pangyayari at mga katotohanan na utos ng ating Amang Diyos. Kaibigan, tandaan mo, ang ating Amang Diyos ay walang simulain, walang umpisa, at walang katapusan, at hindi mo siya makita tulad ng hangin. Ang Amang Diyos ay hindi mamamatay. Si Kristo ay tao, bilang tao namatay. Yun ang totoo. Bakit maniwala pa kayo sa kanila? Tama naman yung sinabi ng ministro na ang Hesukristo ay tao. Hindi siya Diyos. At galit ang mga pari. Galit talaga ang mga pari sa mga taong nagtuturo
Idalawa man lang ang nagtuturo na si Jesucristo ay tao, hindi siya Diyos. Karamihan sa mga tao na may mga relihiyon, Diyos nila ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit gusto nilang i-Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo nakagawa ng mga kababalaghan, nakagawa ng mga milagro ba, mga hindi ordinaryo, katulad ng paglakad ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng dagat. Pinakita lang sa ating Panginoong Jesucristo at ano ang sabi sa Bible, ang Panginoong Jesucristo binigyan ng kapangyarihan mula sa Amang Diyos. Maraming mga talata sa Biblia mababasa mo. Sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa ating Panginoong Jesucristo? Ang Amang Diyos. Kung Diyos pa ang ating Panginoong Jesucristo, sino ang nagbigay at sino ang binigyan? Kaibigan, kapatid, tandaan mo, ang nagbigay ang ating Amang Diyos. Ang binigyan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon lamang mali nila yung mga taong nagbabasa pa ngayon ng Biblia. Ginagamit nila, tandaan nyo kaibigan kapatid, ginagamit nila ang Biblia para magkaroon sila ng maraming pera. Dito sa Holy Quadro G Religion Incorporated, walang 10% dito. Bakit sila na gusto nila nga magamit pa ng Biblia? Ang sabi pa ng ibang mga pastor, kung hindi kami magamit ng Biblia, paano kami makakulikta ng 10%, ikapulo? Wala na silang pagkain. Yun nga ang totoo, kaibigan kapatid. Tandaan mo, ang lahat na ang kanilang paniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay anti-Kristo. Payag ba kayo na tawagin ng anti-Kristo? Hindi. Walang taong gustong tawagin siyang anti-Kristo. Bakit mo ginawa ng Diyos, Jesucristo, na tao man siya? Di ba anti-Kristo ang tawag nyo? Di ba? Kung halimbawa ikaw ay magnanakaw, nakasala ka, di siyempre dadakpin ka ng pulis. Ikulong ka, di ba? Ikukulong ka talaga, nagnakaw ka kasi. Paano ka makalabas sa kulungan kung hindi ka magkuha ng attorney? Abogado. Iyon ang karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Savior natin. Siya ang abogado ng ating mga kasalanan. Kung wala ang Panginoong Hesukristo, saan patungo ang tao? Kaibigan, kapatid, alam mo ba? Matagal nang iniwanan ng Amang Diyos ang tao dahil sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao. Matagal na. Yung pinadala ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat gusto ng ating Amang Diyos nga ang tao ay maligtas. Kasi mahal
Mahal na mahal sa Diyos ang tao. Yung mga pagsambang ginawa nila sa iba't ibang mga reliyon. May mga organ sila, may mga gitara sila, may mga bass drum sila. Hindi yun ang pagsambang gusto ng ating Amang Diyos. Hindi yun. Sapagkat ang gusto ng ating Amang Diyos na gawin ang pagsamba sa katiwasayan. May tiwasay ba sa may mga gitarista, may mga tambol, may mga drum? Wala, di ba? May mga organ pa sila? Bakit kinuha nila ang Habakuk sa Biblia? Maliit na lang, konti na lang ang natira sa Habakuk. Yung the Book of Enoch, bakit kinuha nila? Kasi yung si Enoch, isang propeta din yun. Ang lahat ng sinasabi ni Enoch ay puro katotohanan mula sa ating Amang Diyos. Tinuturuan ni Enoch ang mga tao para ang mga tao hindi makagawa ng mga kasalanan. Ano ngayon ang dikta ni Satanas para ang tao magawa ng kasalanan? Kunin mo yung the book of Enoch. Ayun, kinuha nila sa mga Bible scholar. Wala nang the book of Enoch. Marami pa silang mga kinuha. Si Ellen G. White, alam niya na ang Biblia, di ba, makapal yung Biblia, malaki at makapal. Anong ginawa ni Ellen G. White? Ginawa niya ng pocket Bible. Marami siyang kinuha. Alam ba ng mga ministro at alam ba ng mga pari, alam ba ng mga pastor at mga pastora na ang Biblia ay matagal nang giistadihan ng mga Bible scholar? Opo, matagal na po. Iyon kasi pira. Kapag maraming membro, maraming pira. Di ba totoo? Pero kaibigan, kapatid, sa panahon na ito ngayon, kakaunti lamang talaga ang maliligtas. Yung mga droga na yan, dikta yun ni Satanas sa kaisipan ng tao para gusto ni Satanas na magkakasala ang tao. Yung mga tato na yan, gusto ni Satanas. Hala, sige, pagpatato. Para marami tayo doon sa gadag-gadagatang apoy. O, tingnan mo. Ano ang sabi nila? Art lang ito. Maraming mga nakasulat sa Bible. Ang sabi ng ating Amang Diyos, huwag ninyong dungisin. Di ba, klaro? Huwag ninyong dungisin ang iyong sariling katawan. Yung mga tato, di ba, pag dungis-dungis yan? Magagalit ang ating Amang Diyos sa mga taong may tato. Yung mga kasinungalingan na yan, dikta ni Satanas yun. Alam nyo yung COVID? Dikta ni Satanas din yan. Di ba maraming nangamatay sa COVID? Ang karamihan ba sa mga taong nabaksinan sa COVID, na iba yung mga mukha nila, na iba yung mga pangangatawan nila. Yung iba, bigla lang na matured,
Yung iba mataba pero bumiglang pumayat. Yung iba nung una, wala siyang sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. Pero ngayon marami na. Makomplikated na siya. Tungod sa vaccine na dikta ni Satanas. Tandaan nyo, kaibigan, kapatid, yung iba't ibang uri ng sakit na nandyan sa inyong katawan ngayon, mga dikta yun ni Satanas. Magbalik-balik ako, kaibigan, sa pagsabi, sapagkat ito po ay aking misyon. Maihayag sa mga tao ang mga lihim na dikta ni Satanas. Kahit nakita na nila, marami na mga tao nakakita na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita na naman doon sa labas ng bansa, sa ibabaw ng alapaap. At nagpakita na naman ang kabayo ni King Solomon at yung dalawa na kasama niya. Ibig sabihin, si King Solomon at saka yung isa, at dalawa, tatlo sila, di ba? Nagpakita na naman. Doon, sa ibabaw ng alapaap. Patuloy na patuloy ang mga digmaan. Patuloy na patuloy ang mga sakuna, yung mga kalamidad. Yung nangyari sa Myanmar, 7.7 na lindol. Tausan-tausan ang patay. Mayroon pa sa ibang bansa. Mayroon pa. Marami ang mga taong nangamatay. Yung mga taong mga nangamatay na yan, hinukuman na sila ng ating Amang Diyos sapagkat yung mga tao na yan, sobra ang ginawa nilang mga kasalanan. Malay mo, nagpautang siya. Yung pira nga pinapautang niya mula sa nakaw. Di ba? At yung tao naman na nangungutang, hindi nagbayad. Lihim na dikta ni Satanas yun. Sapagkat nakasulat na sa Bible nung una pa, kung ikaw ay nangutang, dapat magbayad ka. Magagalit ang ating Amang Diyos kapag hindi ka magbayad. Mabuti pa yung taong hindi mangutang. Wala naman siyang alalahanin pa. Baka mangutang ko, baka hindi ako magkabayad. Saan ako kukuha ng ikabayad? Yun namang nagpapautang, pinautang niya yung mahihirap. Malaki naman ang tubo. Paano makabayad yung mahirap nga pinautang niya? Hindi na makabayad. Kung may maibigay ka, ibigyan mo. Huwag ka nang magpaabot na may balik pa sa iyo kung ano ang binigay mo. Huwag ka na. Ang lahat na yan ay ibibigay sa Diyos sa inyo. Gumawa ka lang ng tama. Kaibigan, kapatid, kapag magawa mo itong mga sinasabi ko, itong mga tinuturo ko sa iyo, at maniwala ka, alam ko marami ang mga taong nakakita sa mga tinuturo ko. May iba nag-like, mayroong iba nagtingin lang. Marami sila. Hindi sila mga comment. Walang taong mga comment sa mga sinasabi ko.
sapagkat itong mga tinuturo ko ay mula sa itaas. Ito kasi ang aking misyon sa buhay na ito. Tandaan mo, ano ang aking misyon? Yung pagsiwalat sa lahat ng mga kasinungalingan nga dikta ni Satanas at ang paghayag sa katotohanan. Yun ang utos ng ating Amang Diyos na nasa langit. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.